Kamusta po kayo? Today is May 3rd, 2026. It's the fifth month of the year. Parang kailan lang, no? And today we will be having our Communion Sunday, our way of commemorating the life and the works of Jesus Christ as we were the recipient of His grace. Salamat po sa Panginoon sa inyo pong presensya sa umagang ito at tayo po ay sama-samang mananambahan sa Kanya. As I did some research this morning, tiningnan ko dun sa internet, ano ba yung mga common habits, no, ng mga tao every Sunday. And one of the habits cited in the reference that I researched, yun nga yung family bonding, and yung iba naman ay we go to church to worship our God, and of course, to be with the Lord. Our way of saying thank you sa Kanyang biyaya sa mga buhay natin. Amen po ba? And I do believe that everyone is having the same spirit. No? As we continue, allow me to read to you the book of Psalms 100. And it says here, verse 1 to 5, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that God, the Lord God, it is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this privilege, Panginoon. Kami po ay malayang makapagpupuri sa inyo, malayang makapaghahayag ng aming pasasalamat sa inyo po mga biyaya sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon kami po ay inyong kinatatagpo sa amin po mga pangangailangan. Salamat sa buhay, sa pag-asa, Panginoon, na patuloy ninyong ipinaaalala sa amin. Salamat, Panginoon, sa isa na namang pagkakataon na kami po ay makaririnig, mapapaalalahanan, Panginoon, ng inyo pong mga salita. Naway, ang mga pagkakataong ito, Panginoon, ang magbibigay ng patuloy ng kalakasan ng aming lakbaying espiritual, Panginoon. Patuloy na magbibigay ng galak sa kabila, Panginoon, ng mga hamon ng buhay, sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok na patuloy pong nararanasan ng bawat isa sa amin. Gamitin niyo po, Panginoon, ang pagkakataong ito na maging halimbawa, Panginoon, ng isang tagumpay na nasa kabila ng lahat, Panginoon, na nanahan kayo sa aming mga buhay. Maraming salamat po muli. Itinataas namin ang aming praise and worship team. Itinataas namin ang aming tagapanguna ngayong umaga, Panginoon. Itinataas namin ang inyong mensaherong gagamitin ngayong umaga, Panginoon. Kayo po ang makita, O Diyos. Kayo po ang maramdaman at kayo po ang patuloy na magbibigay, Panginoon, ng transformed life, ng buhay, Panginoon, na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa po namin mananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. At ngiti naman po tayo. This morning po, we are glad to have you here. And nawa po, masaya din po tayo na nakita natin ang ating mga brethren. And may hilingaw po bawat isa na tumayo. Let us all stand as we sing hymns of praises and worship for our Lord. This morning, let us remember the time that we have encountered the good news of our Lord Jesus Christ. Nung araw po na tayo ay naligtas. And be reminded of this as we face evil. We face the trials and temptations and we can just overcome these trials and temptations through the wonderful grace of Jesus. Let us sing Wonderful Grace of Jesus.
shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Sing on. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Sing on, second stanza. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, for even broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame, Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled, by His transforming power, making Him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. All together, let us sing. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, Wonderful grace, all sufficient for me, for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame, Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Amen. Let us continue to magnify the precious name of Jesus, the solid rock we can cling on in times of need. Not through our works, not through our good deeds. We can only endure evil through our strong refuge and strength, our salvation through Jesus Christ, the rock of ages. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in Thee. Let the water and the blood from Thy wounded side which flowed be of sin the double cure. Save from wrath and make me pure. Not the labor
tears forever flow. All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Foul I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. While I draw this fleeting breath, when mine eyes shall close in death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne. Rock of Ages, Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Yes, Jesus, you are our Rock of Ages. Indeed, having you as our Savior, becoming assured of our salvation, our eternal life, is a great blessing to us. And as believers, we must share this good news to all, always striving and praying to God to make ourselves a blessing to all. Make me a blessing. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Make me a blessing. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us what's given to you in your need. Love as the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing.
as your followers, we must overcome evil with good. Help us, Lord God, to be a blessing to others, not just today, not just tomorrow, but in every day that we live. We thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may all be seated. Samahan niyo po akong manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sama-sama po kaming lumalapit sa iyo, Diyos, sa iyong banal na harapan. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan ng aming mga katawan. Sa pag-ibig mo po na di nagmamaliw. Sa patuloy mong pagkakaloob sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming pagsamba ay maging kalugod-lugod sa inyo, sa inyong harapan. Panginoon, salamat po dahil muli na naman po kaming nagtipon upang sumamba at magpuri sa iyong harapan, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, at inaamin ang aming mga pagkakamali at kasalanan. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga aming pagkilos, sa aming mga gawa, at sa mga salita na hindi kalulugod sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, ikaw po ang makita sa amin sa kalagitnaan ito. Panginoon, pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob at ipahayag ang aming nararamdaman sa aming kalagitnaan, Panginoon. Panginoon, idulog po namin ang aming bahay-sambahan, ang GCF Montalban. Pagkaloob mo po sa amin ng kagalingan, lakas ng loob at pagkakaisa. Dinudulog po namin ang pamunuan, elders, deacon, ministry head, worship team. Ganon din po, Panginoon, yung mga usher na sumasalubong sa mga tao, sa mga bisita, Panginoon, na ka-assist na iyong salita at makaupo ng maayos makinig ng inyong salita, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang aming Pastor Arden. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Sa mga salita mo po na pinagkatiwala mo po sa kanya. Pagkalooban mo po siya ng lakas ng loob sa hamon ng mga pagsubok sa ating bahay-sambahan. Nawa po, Panginoon, ang GCF Montalban ay maging asin at ilaw sa aming komunidad at tanglaw sa pagbabago ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, dinudulog din po namin, Panginoon, ng aming pamilya. Bigyan mo po ng katatagan, pagkakaisa, at ang mga hindi pagkakasundo ay ituwid mo po ang kanilang pag-iisip at ang kanilang mga puso. Nawa, Panginoon, ang bawat tahanan ay maging maliit na iglesia na panimula ng kanilang pagbabago, O Diyos. Ganin doon po, Diyos, yung mga may sakit at karandaman at nabibigatan sa buhay, Panginoon. Pagkalooban mo po sila ng kagalingan na nagmumula sa iyo, nang makapaglingkod pa po sila ng maayos at kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Dinudulog din po namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Nawa, Panginoon, salamat po sa kalayaan, sa demokrasyang pinagkakaloob mo sa amin, sa bawat mamamayan, O Lord. Panginoon, pagkaloob mo po ang mga namumuno, mga leaders na po na pinili ng mga taong bayan. Nawa, Panginoon, maging kalugod-lugod ang kanilang pamumuno at masiayos ang kanilang bawat nasasakupan. Katagpuin mo po yung mga namumunong gumagawa ng katiwalian. Nawa, Panginoon, ikaw lang po ang kanilang masumpungan at maiayos ang kanilang pamumuno. Ganon din po, Panginoon, sa dumaranas ng kalamidad at sakuna. Makainatan mo po sila, Panginoon. Gaya po ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa iyo po ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Pagkalooban mo po sila ng lakas ng loob na may tagumpayan ng mga ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa iyo lamang namin po ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Huwag mo po kaming lalampasan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen.
scripture reading, let us open our Bibles to Romans chapter 12, verses 14 to 21. Again, Romans chapter 12, verses 14 to 21. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. 14. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, "It is mine to avenge. I will repay," says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Ayan, good morning everyone. Magandang umaga po. Ramdam nyo na po ba yung init? Ano po? Ayan, alam ko kahit na nandito na tayo, nagpapaypay pa tayo, it's good, no? At tayo po'y pinapawisan. Amen po ba? Kasi yung mga patay po, hindi na po pinapawisan yan. No? Pag wala na, kahit anong gawin mo yan. Kaya po maganda po na tayo po'y healthy pa rin dahil lumalabas po yung ating mga tinatawag na mga toxic elements sa buhay natin. Ayan. So pakingitian ng yung katabi, good morning. Ayan, ano po. Alam niyo po, every Sunday, syempre excited tayo to see each other at nalulungkot tayo pagka wala. Ibig sabihin nun, no, kumbaga, tinawid tayo ni Lord, sinamahan tayo for the whole week. At naniniwala tayo, ito'y blessing to be with each other. Tama po ba? Pagpapala po na nagkikita-kita ulit tayo. At sa umagang ito, this is our first Sunday of the month. At yung tema po natin ay overcomer. Di ba last month, di po ba? Tinalakay po natin yung talagang pagka nasa crisis, ano po. Eh ngayon naman po, talagang tayo po sabi nga ng Romans 8, we are more than conquerors. Ibig sabihin, ano man ang mangyari, sitwasyon na nakapaligid sa ating mundo, magtatagumpay po tayo. Amen po ba? Hindi dahil sa ating abilidad or dahil sa ating lakas, katalinuhan, kundi dahil kay Kristo. No, yun yung pinagsisigawan natin. It is not our might, it's not by our power, it is by the Holy Spirit. It is Jesus Christ who lives in us. Kaya excited po tayo this month, no, para paano tayo magiging overcomer. So, as we dive in with our message, let us pray, no po. Pray po tayo. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa oras na ito. I pray, Lord God, na be with us and continue, Lord, na maging ito pong salitang pag-uusapan namin ay maging buhay po sa amin at ito po'y magdala sa amin sa pag-transform and magkaroon kami ng right perspective. At nawa, Panginoon, ikaw po ang siyang makasama namin as we, Lord God, hear you loud and clear, Panginoon. Mangusap ka po sa amin personally and in biblically, Panginoon. Thank you again. Ngayon pa lamang po, Panginoon, nagpapasalamat na po kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So kaya po mga kaibigan, ano po, tayo po ay nasa Romans 12, yung binasa po natin. Alam niyo po ba, isa po sa mga dapat nating tignan at katanungan ay ito po. I don't know kung kayo po'y naniniwala sa statement na ito. No, meron po ako nabasang statement na ganito po.
we have no control of the actions of others, but we do control how we act and respond in life. Di po ba parati natin naririnig yan? No po? Ito po yung statement na sa katotohanan, minsan nai-stress tayo sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado. Di po ba yung behavior ng katrabaho mo, ng asawa mo, or ng anak mo, di ba? Gusto natin silang kontrolin, pero kung minsan hindi naman talaga tayo yung may kakayahan. Pero alam niyo po ba, ang kakayahan lang natin ay ano? Yung ating, pwede natin kontrolin kung paano tayo tutugon sa hamon na nasa paligid natin. Di po ba na magugulat kayo, iba kahit na tumaas ang langis, iba masaya pa rin eh. Na po. Diba pa, kapag ini-interview, ganyan lang ang buhay, makakaraos rin yan. Kaya nga po may mga Kristyano, ang kanilang favorite verse ay alam nyo kung ano? It shall come to pass. Diba ba yun ang favorite verse yan? Lilipas din yan. Makakaraos din tayo, makakatawid din tayo dyan. At iyon po ang gusto ni Pablo sa Romans chapter 12. Kung titignan po natin yung background nito sa Romans chapter 11, mga kapatid, pinaliwanag niya yung Israel, mga kaibigan, pinili ng Diyos, pero tayo po mga hentil na hindi talaga taga-Israel, hindi Hudyo, ay tayo po'y inilkabit lang. No? We are being grafted. Kumbaga, tinuring nga nitong parang tinatawag nating halaman, ano po, na idinikit lang tayo. At sa biyaya ng Panginoon, mga kaibigan, tayo po'y naging bayan niya sa pamamagitan ng kanyang kaligtasan. At sa biyaya niya, mga kaibigan, tayo po'y tinawag ng kaanib na, kasama na sa mga niligtas niya. Ganun daw kabuti ang Panginoon. Tingnan mo ngayong katabi mo, kung karapat-dapat yan, di ba ba? Hindi tayo mukhang Hudyo eh. Alam mo yung mga Hudyo, parang very perfect yung kanilang di ba? Yung itsura, yung tangos ng ilong, yung height. Di po ba? Pero hindi ganun si Lord. He is no respecter of person. Lahat po na nilikha niya, gusto niyang maligtas at makasama niya sa kanyang bayan. Amen po ba? Kaya po, in His mercy. Kaya pag binasa po natin sa Romans 12 verses 1 and 2, malinaw po doon. Sabi dito, hindi ko lang inilagay, pero sabi doon, therefore, sabi doon, I appeal to you, brothers, by the mercies of God. Dahil ang Diyos ay mahabagin, kaya tayo nakasama na sa bayan niya, ay ano raw dapat natin gawin? Sabi doon, present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to the Lord. And this is your spiritual act of worship. So yung worship pala natin, hindi lang tuwing Sunday. It is our lifestyle. Every day is our worship before God. As we offer all the things that we are doing, we will do, mga kapatid, ito po'y offering natin kay Lord, ito po'y pagsamba natin. Kaya po kapag tayo po nandito, ay kasi hindi ako nakataas ng kamay, hindi ako nakasamba, kasi hindi ako nakapakinig. Hindi. Pag alis mo dito, yan ang tunay na pagsamba. Ano ang gagawin mo, mga kaibigan, from Monday to Saturday? Iyon daw ano raw dapat? Ihandog mo raw yung sarili mo. At ano pa, sa verse 2, nakalagay po dyan, sabi doon, sa verse 2, do not conform any longer in the pattern of this world, but be transformed. Magbago na raw tayo ng pag-iisip. Ibig sabihin, hindi na tayo tutulad sa standard of this world. Mag-iiba ka na ng pamumuhay. Kaya nga mga kaibigan, ito po ang tinutukoy ni Paul. Ano po? Na hindi na tayo aayon pa sa takbo ng mundong ito. Kaya kung ang pinangahawakan mo pa rin, mga kaibigan, okay lang, pastor. Basta ako, kumbaga sasabay na lang ako sa agos. Kapatid, hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay mag-iba ka ng pamumuhay. At ito po ang sinasabi ni Paul sa mga talatang binasa natin. Sa panahon na meron pong mga umaaway sa atin, sa panahon na meron pong mga bagay na hindi tayo nagugustuhan sa paligid natin, ano po ang dapat nating pamumuhay ng isang
Kristiyano. Sabi nga ng isang author, si Roy Weiss, sabi niya dito, that we as Christians can act pretty good, di ba? Pagdating ng Sunday, talagang bisa-bisa tayo, may dala pa tayong mga Bibles or what, di ba? Talagang good-looking tayo. Pero sabi doon, but it's how we react in a given situation that shows how much of a Christian we are. Kapatid, kaibigan, hindi lang tuwing Sunday tayo nakikitang Kristiyano dahil magsisimba tayo, kundi araw-araw, pinagmamasdan tayo, paano tayo pagka mayroong mga problema, may mga pressure sa ating trabaho, yung boss natin talagang pinupush tayo. Di po ba? Na mag-extra mile tayo or na-extend, na-expand yung ating pananampalataya. Kahapon lang, kagabi lang, ha? Mga kaibigan, ano po, nagkasakit yung bunso ko. No? So kami, pagkaganyan naman, di ba, pag magulang, no, nagkakaroon ng tension. Anong gagawin natin? Sige na, ikaw na. Nagkakagulo kami. Naalala ko yung message na to. Kailangan pala how we respond. Sige, ikaw na. Ikaw na masunod, di ba? Di po ba ganun eh, no? Kasi akala natin ang Kristiyano ay pangalan lang. Ano po? Pero ang Kristiyano, mga kapatid, sabi sa Romans 12, ay lifestyle. At hindi mo nakikita yung Kristiyano, kung siya'y Kristiyano, kapag ka maganda yung sitwasyon, kundi kapag ka pangit po, may mga problemang umuusbong, ano po, or may mga issue, may mga conflict, doon natin nakikita ang Kristiyano. Kaya nga ang iba, ang sabi dito, we need to become a Romans 12 Christian. Ito yun Romans 12 Christian. Bakit? Maganda po kasi sinasabi ni Pablo, yung hindi normal sa mundo ay dapat normal sa atin. May 4 lang tayong tingnan. Ano po, mga bagay, sa binasa po natin, ano po ba yung lifestyle ng isang Kristyanong overcomer? Una po, mga kaibigan, una po, ang makikita natin dito ay ang buhay po niya ay, ayun nga, kinanta natin to, live a life of blessing others. Yung buhay pala niya ay punong-puno ng pagpapala, no? Ang gusto niya, pagpalain yung iba. Bakit? Sabi kasi doon sa verse 14 na binasa natin, bless those who persecute you. Bless and do not curse. Ano po ba yung word na persecution, no? Kapag sinabing persecution, it is an unjust or malicious act patungkol sa towards you, mga kapatid, a verbal abuse, social rejection, or violence, and an undeserved trial or discrimination. Naranasan na po ba natin ma-persecute, na maltreated na ba tayo? Yung mga bagay na hindi dapat sa atin, ginawa sa atin, inabuso na po ba tayo? Diniscriminate na ba tayo, mga kapatid? Iyan po ay persecution. Hindi lamang po iyan, no, talagang physical abuse, kundi ito, everyday, no, sa work natin, even sa family, sa loved ones, kung minsan na-persecute tayo. Pero how you respond, mga kapatid? Anong tinugon nyo? Di bale, may karma naman eh. Diba, ganun parati, madali tayo magganyan. Karma is real. Ganyan, no po. Ibig sabihin, may hatred pa rin. Tama ba? Pag sinabi mo may karma, ibig sabihin, gusto mo pa rin gumante. Pero ang sinasabi dito, mga kaibigan, ay pagpalain sila. Bless them, mga kapatid. Sino dito, no? Ilan sa atin, nakita ko yung post diba? Na po, nag-react, no? Gusto niya sumpain yung Meralco, mga kapatid. Alam nyo, kahit ako, pinigilan na ako ni Miss. Kasi nagbabalita, nagpapaliwanag yung mga manager sa Meralco. Actually, ganyan. Agagalit talaga ako. Ang taas ng kuryente, di po ba? Tapos sa mga, wag naman po magagalit yung mga taga 4-piece dito. Peace, man, di ba? Di po ba? Kasi minsan doon pala, may senior kami po ba? Wala kami karapatan. Di ba? Ganun, no? So, galit na galit tayo. Parang gusto na natin sumpain, no? Sa mga nakikisang-ayon tayo.
Pero when we talk about blessing others, mga kapatid, sabi nga din sa 1 Peter, do not repay evil with evil or insult with insult. Pag ininsulto ka, wag mo raw insultuhin din. Minsan ganyan tayo, pataasan ng boses. Ayan. Ano po, hindi raw dapat ganon. Kundi ano raw? But with blessing. Ayan. Sabihin nga natin, blessing. Sabihin mo sa katabi mo, God bless you. Ayan. Kailangan may ngiti yan. Kasi alam niyo po ba, yung blessing sa Greek ay makaryo. Ibig sabihin nun, happy. Hindi ko pag sinabi, blessing. Parang iba naman yan. Kailangan blessing, happy. You want that person to be happy. To experience a life full of happiness. Kaya po mga kapatid, kapag nakita nyo yung mga Meralco na mga agent, God bless you. Yung ganun talaga, ngitian mo, dilatan mo. Talagang, sige, puputulan mo na kami, babayaran na namin. Tapos nagmamadali pa, kababayad mo lang, May 2. Grabe to, kababayad ko lang. Ayan. Kaya nga iba, di ba, sinasabi, kasi ganyan naman yan eh. Pag hindi mo binayaran, puputulan ka, wala kang choice, walang no choice, sabing ganun. Pero mga kapatid, bless pa rin natin sila. God bless kapatid Ayan, okay, di ba? When we talk about blessing mga kapatid, blessing is extending forgiveness to the people who persecute you and seeks their salvation. Ayan, no? Kapag sabi pala nagpapala ka, ibig sabihin, pinapatawad mo sila. No? Pagpalain ka ng Diyos, no? Patawarin ka. Ang ipinapakita dito, you are still looking for the well-being of that person. No? Kung ano yung maganda sa kanya, makabubuti sa'yo pa rin yan. Wala pong any agenda, wala po yung mga tinatagong mga bagay, kundi talagang gusto mo silang patawarin. Kasi sila nga po yung nakagawa ng sakit sa'yo, di ba? So, ibig sabihin, you will release blessing. At ano pa, blessing is praying for those who persecute you na magbago that will change their view and with matters of faith. In other words, mga kaibigan, mga kapatid, kapag sinabi pagpalain ka, pinagpe-pray mo sila na mabago rin at sila rin po yung makatanggap ng pananampalataya. Kasi nga po, bakit ganun ang attitude natin? Kasi sinasabi natin tayo yung nakakilala kay Kristo. Tama po ba yun? And you don't expect that person to act the same way as you are acting. Why? Kasi hindi pa nila kilala si Kristo eh. Kaya tayo, di po ba? Kaya tayo nagro-Romans 12 attitude or lifestyle kasi nakilala na natin si Kristo. Amen po? Pray for them. Kayo po, pinagpe-pray niyo po ba sila? Oo, pastor. Pinag-pray ko nga yung isang ahente ng Meralco. Sana wag silang masagi ng pison. Umisa na ang prayer po natin, imprecatory prayer. Pastor, wag kang ganyan. Biblical yan. Si David, nag-pray, di ba? Na sana ganito, yung makaaway ko, hindi na magising, ganyan. Wag naman puro imprecatory prayer para namang may panunumbat at merong pagsumpa eh. Dapat nga, avoid cursing eh. Kundi blessing, yung talagang, Lord, kahit ganito mabigat yung aming puso, magbabayad pa rin kami sa iyo, di ba? Blessing pa rin. Ibig sabihin, pinagpe-pray mo na maging maayos, maging maganda ang buhay ng nagpe-persecute sa inyo. Sabi mo sa katabi mo, ganun ka ba? Ayan. Ayan, ha? Diba, no? Or ikaw yung Kristiyano na napupunta pa sa Quiapo, nagtitirik ng itim na kandila. Ano po? Ewan ko kung uso pa yan. No? Dati kasi, panahon namin, may ganyan. Ano po? Saan ka pupunta? Ako, doon. Sa Quiapo at may dalang pambuhok. No? Anong gagawin mo dyan? Patay tayo dyan, di po ba? So tayo po'y Kristiyano na mga kapatid. At ang dapat natin ay maging blessing. Pagpapalain natin sila. Di po ba? Pangalawa pong lifestyle ng isang tunay na nag-overcomer ay live a life that is marked by rejoicing. Ito natalakay natin last Sunday, yung rejoice in the Lord always. So binanggit ulit ni Paul ito. Ibig sabihin talagang
importante sa buhay ng isang Kristiyano yung masayahin. Ano po, kasi sabi niya dito, rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Isang challenging sa isang tao, yung makita niya, yung mga kaibigan, lalo na po yung mga hindi niya gusto, na maasenso, di po ba? Di ba minsan ganun no? Merong envy o may jealous, di po ba? Kaya nasasabi natin, kunwari, congrats, tapos sasabihan natin, open and close parenthesis, sana all. May ganun tayo Ibig sabihin, may pagnanasa ba? At itinuloy pa natin, hindi lang sana all, kundi how to be you. Hindi po ba? At hindi lang yung kundi, dinulog pa natin kay Lord, why not me, Lord? Yan, yan. Bakit hindi ako? Bakit siya? Hindi nga siya nagsimba. Hindi nga siya. Ang dami na natin mga sinasabing ganyan. Pero in other words, mga kapatid, ang sabi doon, dapat magalak ka kapag ang isang tao ay nagagalak. Pag siya'y lumalago, nagkakaroon siya ng success, dapat masaya ka sa kanya. Lalo na kung ito ay kapatiran. Kasi in the context of the church, ito No, sis, talaga. Grabe, congratulations from the bottom of my heart and the innermost being. Oh, grabe, diba? Hindi lang heart, kundi sa kaloob-looban pa, nagko-congratulate. Dapat ganun. Why? Because we are part of His body. Di po ba? Natatandaan niyo po ba yun? Kung ano yung success ng iyong kapatid, success mo rin yan. Ano po, kaya nga sabi dito ni Paul sa 1 Corinthians, no, he used the metaphor, yung body as sa church. Sabi niya, so if one, di ba, member suffers, all members suffer with it. If one member is honored, all the members rejoice with it. Di po ba? Ibig sabihin, pagka nagtagumpay yung isang kapatiran, maging masaya ka. Kasi, bakit? You acknowledge that it is from the Lord. At kung siya'y pinagpala, naniniwala rin tayo na kaya rin niya tayong pagpalain. Amen po ba? Na tayo na ang susunod. Parang ayaw niyong mag-agree Sabi mo sa katabi mo, susunod ka na. Ayan, no? Kapag siya pinagpala, wow, Lord, pinagpala mo siya. Siyempre, pag ganun yan, di po ba? Parang hindi talaga naniniwala at tumakatay. No? Parang, susunod talaga, pastor. Di ba, no? Pero ang katotohanan, mga kapatid, ang buhay natin habang nabubuhay tayo sa mundo, naapektuhan tayo ng mga kasalanan na nakapaligid sa atin. We are living in a crooked world nga. Ika nga sabi nga, no? Masama. Kaya naapektuhan din tayo. Kaya yung blessing na sinasabi natin sa buhay natin, bagamat hindi natin matanggap dito, it is beyond this world. Are you listening, mga kapatid? No po. Kaya kung yung iba ay napagpapala, maging masaya ka na sa kanila. Kasi ang Diyos ang nagpapala niya. Wala pong mabuti, walang maganda na hindi galing sa Diyos. James 1:17, mga kapatid. All perfect gifts coming down from the heavenly lights, mga kapatid. Galing sa langit yan. Kaya kapag ikaw ay natutuwa, pag ang ibang tao pinagpapala, ibig sabihin nun, you are just acknowledging, recognizing that it is from the Lord. Na talagang mabuti si Lord. At hindi lang dapat po tuwing celebration lang tayo nagiging masaya. Yahoo! Sige, kasama ako dyan sa party nyo, di ba? Pero when the time comes na nagsasuffer na yung kapatiran or kakilala natin, nandito ko sa hospital, meron ka ba dyan? Sasabihin mo pagka-party, sasabihin mo, who you? Pinagkaila mo na. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? Ano sabi doon? Mourn with those who mourn, mga kapatid. Dapat po, hindi lamang po tayo sa panahon magaling sa selebrasyon, may pa-party, nung nagdiwang ka, lahat dumalo. Nung ikaw na'y nasa ospital, wala na nagpakita. Nasaan na yung mga nagpapaparty sa akin? Ayan. Paul reminded us, mga kapatid, na kapag sinabi po natin, brothers and sisters,
Dapat po through thick and thin. Ano po, sa sakit, sa hirap, sa ginhawa, magkakasama po tayo, mga kapatid. That is our responsibility as believers, as a family of God, sa isang church, or even sa iyong loved ones, di po ba? Sa kaibigan mo, dapat maging tunay tayong mga kaibigan. Sa panahon na kagipitan, nandun din tayo, hindi lang sa panahon na kasiyahan. Marami kasing mga Kristiyano ganyan, mga tao rin, no po, sa panahon ng kasiyahan, nandun palagi, nasa picture pa, nagse-selfie pa. Pero pag sa panahon ng kahirapan na, nasaan na bakit wala dito? Di po ba? Sana hindi tayo ganon. Because, sabi nga dito, when we mourn with others, this demonstrates there is a God who cares. Ikaw pala yung nagiging instrumento para maramdaman ng taong yun na mayroong Diyos talaga. Amen po ba? Ikaw yung nagiging tinatawag na conduit of His compassion. Pag sinabing compassion, suffers with. Ibig sabihin, nakakasama nila si Lord dahil sa'yo. Amen po ba? Iyon ang gusto ng Panginoon, hindi lang sa kasiyahan tayo, kundi mourn. Kapag ka talagang may panahon na may kagipit, nandun ka pa rin. Hindi mo siya iiwanan. Why? Because that is the attitude of God. Alam niyo po ba yon? Naniniwala po ba kayo doon? Sabi sa Isaiah 49 verse 15, sabi doon, pwedeng makalimutan nung nanay, yung kanyang anak. Di po ba? 9 months, dinala. Pero ano sabi ni Lord? But I will not forget you. Hindi kita kakalimutan. Salita ni Lord John, siya mismo nagsabi. Kaya po pagka tayo nalulungkot, patugtugin niyo po yung kay Basil Valdez. Hindi kita. Minsan nagagamit, kaya parang ayaw natin, allergic tayo sa ganyan di po ba? Bakit? Sino nawala sa inyo? Hindi. Naalala ko lang yung salita ni Lord sa akin. Isaiah 49 verse 15 po yan. Ha? Huwag niyo namang ipadala sa nanay niyo or sa tatay niyo na may sakit pa. Tay, ito ang team song ko sa'yo. Pa, hindi kita, baka matuluyan. I-quote nyo na lang, huwag nyo na patugtugin. Ha? Kasi ang pinapakita dito, mga kaibigan, ano man ang mangyari, dapat maging attitude natin, kagaya ng Panginoon na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Nandyan lang si Lord, mga kapatid. Kaya nga pagtatagumpayan natin We become an overcomer. Why? Because of His grace and mercy. Kaya po, live a life, mga kapatid, mabuhay tayo na may kagalakan. Pangatlo, mga kapatid, live in genuine harmony with others. Bakit po natin nasabi yan? Sabi sa verse 16, live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Alam niyo pa, kapag pinag-uusapan po yung harmony, di po ba ano nang pumapasok sa isip natin? Harmony. Tama po kayo, no? Ang tatalino nyo talaga. Ibig sabihin, nakita natin, di ba kanina tumutugtog, di ba? Parati, kumbaga yung mga musical instruments, di ba? Kahit iba-iba sila, kapag ka nagtugtugan na yan, nagkakaroon ng blending yan Ang ganda na, di po ba? Ano po? Huwag lang mapapasukan ng mga sinto. Ano yung sinto? Sintonado, ha? Kaya dapat, talaga tayo dito sa praise and worship. Sandali lang, marunong ka bang kumanta? Oo. Ayan, pagka ganyan, umalis ka na, hindi ka marunong. Di po ba? Kasi dapat maganda yung blending, harmony. Mga kaibigan, mga kapatid, in the same way with the church, no, iba-iba tayo ng kultura, perhaps, po, iba-iba yung ating mga lingwahe, preferences, pero dapat daw pag nagsama-sama tayo, there is harmony. Nagkakaisa pa rin tayo. At ito po yung sinasabi dito. Paano raw tayo magkakaisa? Ano raw nakalagay dyan? Ang isang tunay na nagkakaisa, living in harmony, is choosing to associate with others, even those who are different from us. Ano po?
na kahit pa paano, nakikimingle ka kahit hindi mo sila kauri, status in life, condition in life, or whatever your differences are, mga kapatid, dapat nakakaulayaw mo pa rin, nakakasama mo pa rin. Hindi tayo choosy. Ay, sandali lang. Medyo mukhang sanggano to ha. Dito muna ako tatabi. Di ba dapat hindi ganun? Ano po? Dapat wala kang pinipiling tao. Ito yung concern sa Santiago, di po ba? Sa James yung tinatawag na favoritism. Di po ba? Yan ang concern sa Santiago na kung saan ay sinabi, dapat wala tayong pinapaboran. Bakit nga po? Dahil ang Panginoon ay no respecter of person. Hindi siya namimili. Kaya nga tayo napili. Bakit? Kahit na anumang itsura natin, anumang kasalanan natin, He accepted us for who we are, mga kapatid. Ganon din dapat tayo. Wala tayong sinisino-sino. Lahat ay dapat kamayan. Ayan. Amen po ba? Kaya mamaya, kamayan natin ang lahat. Po, hindi ko naman hinuhusgahan yung iba kasi ako, kahit ako kapag kinamayan, ganun na, Pastor, daliri lang kinakamayan sa akin. Hindi ko alam kung nadidiri ba to. Pero I accept you, sister. Ganun na. Malam mo, ganun lang talaga siya. Kung magkamay, ganun. Di ba ba? Walang problema yan. Basta as much as ito'y galing sa puso natin. At ano pa, living in harmony by identification is a door through which you can show love to an unbeliever. Ano ibig sabihin to? Kapag wala tayong pinipili, ano po, saan man, sa school man, sa trabaho man, or sa environment natin, sa ating komunidad, hindi tayo namimili, ito'y nagpapakita raw ng pagmamahal. Amen po ba? Ganun po ba tayo? Nginingitian po ba natin na lahat ng ating kapitbahay? Maliban na lang sa nagpapadumi sa harap natin. Eh, ganyan. Naku, ito na naman. Wala naman kaming aso, pero kami sumisinghot ng... Diba? Minsan may mga ganun eh. Pero sabi doon, kung tunay natin pagmamahal, grabe, no? It's not normal talaga eh, no? Yung pagiging Kristyano, ganun talaga eh. Pero alam nyo, nakakaya natin yan. Amen po ba? Dahil sa biyaya ni Lord. Lord, ito kasi utos mo, love your neighbor as yourself. Kaya mamahalin ko sila. Wala tayo talagang choice. Pero sa tulong ng Panginoon yan, mga kapatid, kaya hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa akin, ang normal natin ay mag-retaliate, makipag-away pag tayo inaaway. Pero dahil iyan ay hindi gusto ng Panginoon, Lord, help us, di ba? Sa tulong ng Panginoon. Kahit nga, minsan, di ba, yung ating mga kaibigan na nga, ganun pa rin eh. Pero dahil dyan, mga kapatid, dapat matuto tayong magpakumbaba. And alam nyo po ba, mga kaibigan, yung live in harmony sa Greek is to be like-minded. Yung pala yun, sa Greek, live in harmony, ibig sabihin, magtutulad kayo ng pag-iisip. Magkaisa kayo ng pag-iisip. At ito po yung sinabi dito ni Paul sa Philippians 2, verses 3 to 5. Sabi doon, don't be jealous or proud. Look at kanina, di ba? Merong binanggit rin si Paul sa Romans 12, but be humble and consider others more important than yourselves. Care about them as much as you care about yourselves. So, pansinin nyo. And think the same way that Christ Jesus thought. Sa ibang salin yung verse 5, have this mind like Christ or in Christ. Magkaroon daw tayo ng kaisipan kagaya ng na kay Kristo. Ano raw? Yung pagpapakumbaba, having humility sa buhay natin. Kasi po hindi natin matatrato yung ibang tao na mahalaga, that may value with respect kung wala tayong kababaang loob. We cannot relate to other people, mga kapatid, na mayroong pag-ibig, may pagmamahal, may care na sinasabi kung hindi tayo mababa ang loob. Alam nyo, pag tinuloy nyo po yan, versus yung succeeding passages na nandyan,
ito yung tinutukoy na yung incarnation ni Kristo, kung paano siya nagpakumbaba at nagkatawang taong kagaya natin, mga kapatid. Siya, mga kaibigan, na nasa langit, nagpakumbaba pa. Ibig sabihin, mga kaibigan, tayo rin po ay dapat magpakumbaba. Why? Gaano kahalaga yung humility? Because humility builds relationship. Pansinin niyo po yung mga taong mababa ang loob. Ayan po yung mga taong maraming kaibigan eh. Hindi po ba? Pero yung mga merong mga pride, no? Sabi nga, pride ruins relationship eh. Kasi may mga pride, kuminsan very critical, judgmental, di ba? Yung kapag ka lalapit sa, nahusgahan ka na from head to toe, na-analyze ka na, mukhang hindi ito maganda, mukhang scam to. Ganyan eh. Di ba? Pero yung mababa, no, tinatanggap nila. He welcomes na mga kapatid kung sino man yan. Kaya nga sabi dito sa Proverbs about yung pride, sabi daw Proverbs 16 verse 18, pride leads to destruction, a proud attitude brings ruin. Pagkasira daw. Kaya po ang sinasabi dito ni Paul, mga kaibigan, para tayo po magkaroon ng magandang relasyon sa bawat isa, magkaroon ng harmony, ay dapat po meron tayong attitude of humility. Mababa lang. Alam niyo po mga kapatid, no? Yung humility raw, sabi ni John Maxwell, nabasa ko, sa isang leadership o book niya na leadership, sabi niya gano'n, no? Ano ang, kapag may kausap ka raw, sino raw yung natatandaan mo? Kumisa kasi pag may kausap ka, pag alis mo, talaga, ang galing niya. Grabe, naka-masters pala sa PhD, tsaka DDD, PLDT. Lahat na nasa kanya, nakilala mo siya eh. Pero yung ibang tao naman, pag alis mo, parang umangat yung self-esteem mo, di ba? Nagkaroon ka ng confidence. Ganon po. Makikilala mo raw yung tao na may mababang loob kapag ikaw ay naiangat yung iyong self-esteem. Na pag-alis mo, pag nakausap mo, parang I can face tomorrow. Wow, grabe, no? Di ba parang gano'n, umangat yung, hindi yung parang nga, talagang siya na, ikaw na, number one, the best ka. Di ba ba? Because, mga kapatid, yun po yung humility versus pride. Kaya po, i-ano natin yan, no? Tingnan natin sa sarili natin. Baka nga ikaw lang parati ang nagiging number one pag-usapan, pero yung iba, nagiging nako-condescend ba? Yung bumababa yung kanyang tingin sa sarili niya. And lastly, mga kapatid, hindi lang pong yan, hindi lang magkaroon tayo ng humility, but also live as a peacemaker. Sabihin mo nga sa katabi mo, peace be with you. Di po ba, no? Maganda ngayon na dapat natin. Bakit po? Sabi nga po dito, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. O, pansinin nyo. Sabi ni Paul, as we continue our passage, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Hindi lang sa ilan-ilan, kundi sa lahat daw ay maging payapa yung ating pamumuhay. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Ibig sabihin, mga kaibigan, kapag may gumawa sa atin ng kasamaan, huwag daw nating gantihin ng masama. Do not take revenge. Kasi sa totoo lang, no, panahon pa namin, mga kasing edad ko dyan, mga 50s, talaga nauuso nung panahon namin, si Rambo. No, si Sylvester Stallone, di po ba? Ayan, natatawa yung mga kaedad ko dito, di po ba? At naging, pa yan, big hit. At nagkaroon pa ng Rambo 5 pa yata, di po ba? Ano lang yun? Yung nasagi lang siya, binugbog, at pinatay na niya lahat. Biruin mo yun. Grabing kabayolente nito. No, nabugbog siya, naakusahan siya, tapos dala-dala niya yung mga machine gun yata. Pinagpapatay niya, ganun.
Sabi dito ni Lord, do not take revenge. Huwag kang gumante. At hindi lang kay Rambo, hanggang ngayon, no, ang mga nauusong mga pelikula, even K-drama, mga kapatid, ha? Alam nyo, ha? One time, nanonood kami sa Netflix, K-drama, ganun din, glory. Yung pala, ang glory nun ay ano, paghigante. Tandaan po natin mga kapatid, kapag tayo nag-take revenge, you do not solve problems effectively. Actually, it escalates the problem and you take over God's role as a judge. Ikaw na ang naging God. Bakit? Siya lang ang maghihigante, di po ba? Kinuha mo na yung role, yung task na dapat ay nasa Diyos lang. Kaya nga ano sabi ni Paul, if your enemy is hungry, ano raw? Kapag daw nagugutom, pakainin ng walang lason. Ulitin kasi iba, dinadagdagan, oh pastor, pinakain ko siya. Na may lason, pastor. Sa atin lang yan, di po ba? If he is thirsty, give him something to drink. Kapag inaway ka ni mister, no po, inaway ka. Ito, pagtitimpla ko siya ng kape. Di ba ba, no? Mainit-init pa talagang 3 beses mo pinakulo. Grabe. Ay, alam ko, pagod na pagod ka. Nadapa kang gano'n, ah. Diba, mga kapatid, huwag gano'n. Kundi, painumin, anong paborito mong kape? Ah, okay, sige, titimpla mo talaga. Wow, grabe, parang puno-puno na itong asubukal. Anong gusto mo sa akin, mag-diabetes? Hindi naman gano'n. Dapat po, mga kapatid, kapag daw ginawan mo rin ng kabutihan, in doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ito po dapat ang ating mga kaibigan. Kapag sinunod natin ito, pinapakita natin na kasama natin si Lord. Pinauubaya natin kay Lord. Lord, sige, kahit mahirap gagawin ko to, kapag siya'y nagugutom, papakainin ko pag siya'y tinatawag nating nauhaw, painumin ko. Amen po ba? Naniniwala ko ilan sa inyo, excited nang umuwi, pakapakainin ko talaga yung mga anak ko. Painumin ko at dadalang ko pa ng mga conteas. Ganyan, yan, ha? Paborito nilang cake. Ano raw yung heap burning coals on his head. Ibig sabihin nun, yung heap burning coals, diba, alam naman natin, may mga uling-uling, di ba, pag nilagay natin ito, mapapaso eh. Pero ano sabi doon? Ang ibig sabihin po pala noon, in Greek, di po ba, sabi dito, ang ibig sabihin noon, sa Expositor's Greek Testament, it must refer to the burning pain of shame, ayun, and remorse which the man feels whose hostility is repaid by love. This is the only kind of vengeance the Christian is at liberty to contemplate. Ibig sabihin pala mga kapatid, pag ginagawa mo siya ng kabutihan, imbis na kasamaan, hindi mo ibinabalik sa kanya yung ginawa niya sa'yo, ibig sabihin, doon pala nakakukuha niya na nahihiya siya. At nagkakaroon siya ng pagbabago. Nagkakaroon siya ng remorse. Ibig sabihin, natututo siya, ay, mali pala yung ginawa ko. Mga kaibigan, mga kapatid, kayo po ba naranasan nyo na yan? Yung gumawa ka ng masama, binalik sa'yo, mabuti, di po ba? Parang, parang mali yata yung ginawa ko. Nagkakaroon tayo ng realization. Dapat daw, yun lang daw yung kind of vengeance the Christian. Yun daw dapat ang ginagawa natin. Kaya pag ginawan ka ng masama, ano gagawin mo? Magmamadali, gagawan ko siya ng mabuti. Amen? Hindi yung magpaplano ka pa, paano kayo may babalik ito. Pag sinigawan ka ng malakas, tahimik lang. Ano dear? Anong utos mo? Ayan, di po ba? Ganon dapat, gawa natin ng mabuti yung kasamaan. Which is ang katotohanan, it is a supernatural response is needed when others aim their evil intentions and actions at our lives, mga kapatid. Kaya naman, sabi ko nga kanina, hindi natin kaya ito. Kaya naman, kailangan nating, we need to rely on the Holy Spirit. Hindi ikaw, ang Diyos ang kikilo sa buhay natin. Because in a natural sense, mga kapatid, tayo lamang po ay gaganti. Kung ano yung ginawa sa atin, ganun lang.
Pero let us elevate natin yung ating pagkatao. We are not just like animals, mga kapatid. Pag ginawa sa kanila, yun din. Pero ang tunay na Kristiyano, ang Romans 12 Christian, ang overcomers, pag ginawa mo siya ng masama, ibabalik sa iyo ay mabuti. Nakikinig po ba kayo? Kaya i-prepare nyo na kung mga budget nyo. Iti-treat ko to pag ginawa na ako kasamaan. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, at the end of the day, bakit natin pinag-uusapan to? Dahil ito yung pinakamahalaga lang sa buhay. Darating ang panahon mga kapatid, ang itatanong lang sa atin ni Lord, ay ano? Binisita mo ba ako na ako'y nasa ospital? Pinadamitan mo ba ako? Kaya sabi ni Henry Nouwen, isa pong sikat na author, sabi niya, did I offer peace today? Did I bring smile to someone's face? Did I say words of healing? Did I let go of my anger and resentment? Did I forgive? Did I love? These are the real questions. I must trust that little bit of love that I sow now will bear many fruits here in this world and the life to come. Ayun po ang importante. Nakagawa ka ba ng kabutihan sa iyong kapwa? Kaya po, tandaan po natin, ano po yung dapat nating pamumuhay? Lifestyle of an overcomer. Live a life of blessings others, mga kapatid. Blessing others. Live a life marked by rejoicing. Live in genuine harmony with others. And live a life as a peacemaker. Kaya po before we end this sermon, meron lang akong question siguro. Pwede nating, as we ponder the question, sabi nga dito, how do I respond when someone mistreats or offends me? In what ways do I respond to the success of others? And how do I deal with feelings of comparison when they arise? What specific actions can I take this week to promote unity and practice humility in my relationships? And lastly, who might God be prompting me to forgive or reconcile with? And what steps can I take toward pursuing peace? Sana po sa mga darating na araw, mga kapatid, mga kaibigan, ay may sa buhay po natin ito. At kapag ginawa natin ito, mga kapatid, si Lord ang nabibigyan ng kaluwalhatian. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito for reminding us, Lord, na hindi lamang po pagtanggap sa iyo at maligtas lang kami, kundi, Lord, magkaroon kami ng tamang pamumuhay ng tunay na ligtas. Help us, Lord. Kung hindi pa namin ito na isa sa buhay, Panginoon, narito kami, Panginoon, nag-a-ask ng iyong mercy, ng iyong grace. Tulungan kami na maisa buhay po namin ito. Napakaganda kapag ito po ay nagawa namin. Dahil ikaw po ang nabibigyang kaluguran sa aming harapan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At this point, mga kapatid, because this is the first Sunday of the month, we observe or we commemorate the Lord's Supper, no? Or the Lord's table. Kaya po nandito po yung elemento ng tinapay at juice or ng wine. At tandaan po natin, ito po ay pwede pong mag-partake ang lahat. Maliban, mga kapatid, with the exception na kayo po'y naniniwala na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas ang buhay niyo. Ano po? At kung ayaw niyo naman pong makibahagi, wala rin naman po, hindi po kayo nagkakasala. Ang mahalaga, alam po natin, yung bread symbolizes the body of Christ, yung wine symbolizes the blood of Jesus Christ. At yung tinapay at juice, mga kapatid, wala pong nangyayaring pagkakaiba niyan, no? Walang pumapasok ng espiritu at wala pong nagiging literal na katawan at dugo ni Kristo. Hindi po tayo naniniwala sa ganung mga katuruan ng consubstantiation, transubstantiation, at lahat ng sation. Ibig sabihin, wala po yun sa Bible. Kundi ito po'y simbolo lang, no? Reminding us who our Lord, no? When He died on the cross,
saving us from our sins. So sa puntong ito, let us prepare ourselves, no? Ihanda natin sarili natin. Let us ask for forgiveness kung meron pa tayong natitirang kasalanan para hindi po ito maging hatol sa atin. Panginoong Diyos, narito kami, Lord, at your Lord's table, Panginoon, sa iyong table, Panginoon. We ask for your forgiveness, Lord. Kung meron pa, Panginoon. Maging karapat dapat kami makibahagi ng tinapay at juice, Lord. Thank you, Lord God, for your forgiveness. Indeed, Lord, you are so gracious. You are so generous, Lord, that you have able us, Lord, to partake at your Lord's table, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan na po natin yung ating mga ushers, ating elders at deacons to God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the bright and joy it gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hawakan natin ang tinapay na sumisimbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus. Tandaan po natin, we are not worthy to take part of this communion, but because of His love, His great love towards us, hindi po niya withhold yung kanyang buhay para ibigay para sa ating mga kasalanan. Hawakan po natin ang tinapay. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He has given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Let us all partake.
Hawakan po natin yung juice sa sumisimbolo ng dugo ng Panginoon. Sabi sa Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no remission or forgiveness of sin. Kaya po kailangan po yung dugo ng Panginoon ang siyang naglilinis ng ating kasalanan. After supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Whenever you drink it, do this in remembrance of me." Let us all partake. As you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, we thank you, Lord, for your gracious act of love, Lord, towards us. Lord, remind us, Lord God, na ikaw ay namatay para sa amin, para kami po ay mabuhay na para sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo nga po ang mga elementong ito maging kalakasan at kalusugan ng aming pisikal na katawan. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Makakaupo na po tayo. Thank you very much, Pastor Arden, and salamat sa Panginoon sa inyo pong mensahe ngayong umaga. Talagang we were reminded, no, of our role to be a blessings to everyone. Yan. At magandang paalala yon sa ating lahat, no, na simula bukas ulit hanggang sa mga susunod na araw, we can be a source of blessings sa ating mga kanya-kanyang tahanan, sa ating pong mga workplaces, at sa mga taong nakakasama natin, di ba? And yung blessings na yan, no, we pray that we could multiply that, no? Yung tayo ang source of blessings para ma-bless din yung iba. And so on and so forth. At this juncture, let us prepare ourselves as we worship the Lord through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves cheerful or hilarious giving. We give because we are the first recipient of God's love sa atin pong mga buhay. So just before we sing our offering song and pray for the offerings, we would like to request everyone to please make use of our offering envelopes by using the space labeled as tithes, which is intended for a general fund. And after giving your tithes for the Lord, you can also take part of the different ministries where our church is also doing. So this is over and above your tithes for the Lord. If you need pencil or pens, just raise your hands. We have ushers at the back. They can assist you. We also have our online bank account available or flashed over our projection here. You can make use of the account number to send your tithes in offering for the Lord. So in the bulletin that we have provided to you, we have also included our praise and prayer item slip. So you can write your thanksgiving or prayer petition to the Lord. And after writing them, you can bring it at the provided box we have at the back, no? So every Wednesday po, during our midweek prayer fellowship, being done at 7 to 8:30 in the evening, we do pray for those prayer petition or requests po. We would also like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by an anonymous. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanya pong buhay. So if everybody is ready to worship the Lord through giving, let us all stand and we will sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our
Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong biyaya na amin pong nararanasan. Maraming salamat sa buhay na patuloy naming tinatamasa at nararanasan, Panginoon. Alam namin lahat ng ito ay nagmumula po sa inyo. Sa pagkakataon po ito, kami po ay magbabalik ng aming mga kaloob. Pagpalain niyo po ang mga salaping ito, Panginoon, na patuloy na magamit sa pagpapalawak ng inyong kaharian. Salamat po sa mga hanap buhay. Salamat po sa mabuting kalusugan na kayo po ang nagbibigay sa amin. Salamat ng marami. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Please take your seats. While we are having our tithes and offering, let's have our announcements. So first in the list, we have, of course, our praise and worship team ministry is still looking for an additional member to be part of the growing family of GCF Montalban. So if you're thinking that God has given you your gifts in music, may it be your voice or your skills in the instrument, please, we are inviting you, to be used by the Lord through this ministry. If you're interested, we have our details flash on the screen. And if you'd like to ask more about this, just communicate or just connect with Kuya Mark. I think he's here, so we want you to be productive, for the Lord. We have additional announcements. Let's have these videos. Go therefore and make disciples of all nations. Matthew chapter 28, verse 19. God has called his church to go beyond the walls of the sanctuary and bring his word into every home. Gospel to every home. In response to this calling, our church launches Gospel to Every Home, a ministry of prayer, encouragement, and gospel sharing through home visitation. This ministry allows families to be strengthened in faith through prayer, the Word of God, and personal fellowship in the comfort of their own homes. Church members, homes of family or loved ones, and visitor. All church members may request or suggest a home visit for their own household or for the homes of loved ones who desire prayer and spiritual guidance. Registration is required. Please call or register ahead of time. Visits are scheduled and confirmed. Gospel to every home. To ensure proper coordination and scheduling, all home visits are conducted strictly by prior registration and confirmation with the evangelism team. Open your home. Open your heart. Let the gospel reach every home. Join us as we faithfully bring the gospel to every home. Magandang umaga po sa ating lahat. So doon sa nakita niyo pong video, in response to the Great Commissions and our commitment to pastoral care and evangelism, the church is presented to announce the implementations of our Gospel in Every Home. It's a ministry dedicated to bringing the Word of God, prayer, and spiritual encouragements directly into the homes of our members and their families. So ito po yung para sa mga nais nyo po masyaran po nung gospel, no? So ang atin naman pong Great Commission is to know Christ and make Him known, no? So lalo na po doon sa mga
hindi po sa mga relatives po natin na gusto po nating abutan no po ng kaligtasan. No, the evangelism team po are willing to be part or to share or to attend or to go to your respective houses and even to your relatives po. Just let us know. Meron po tayong registration form na nasa usher table lang po. Or you can also address directly kay Brother Jaime. Andito po ba si Brother Jaime? Or kay Elder Donnie, kay Sister Susan, kay Sister Rhea, and yours truly po. No? So let's, katulad po sabi do sa ating video, open your home, open your heart, so we can share and we can give glory to the kingdom of God. Amen po. And in addition po, I will take this opportunity rin po, no, to shortly announce our upcoming baptism this coming May 9, and that would be this coming Saturday at 7 o'clock a.m. po, no? Ito po yung para sa mga nag-undergo ng ating pong membership class, at ganoon din po dun sa mga hindi pa po nakapagpabaptize na umattend po ng mga previous classes po natin. Please mark your calendar po, no? Na kayo po ay maging part na po ng ating pong baptism. Again po, this coming May 9, 7:30 or 7 o'clock a.m. po, dito po sa ating church po, no? Pero kung meron po sa inyo ang alam na po yung ating pong locations for baptism, you can also directly go there. Pero kung wala po, dito po namin kayo imimit ng Sabado ng alas 7 po ng umaga. Yun lamang po, maraming pong salamat. God bless us all po. Ayan, last announcement. We are pleased to announce everyone that on July 12, 2026, our church will be celebrating its 10th founding anniversary. Palakpakan po natin ang Panginoon para po sa biyaya ng pagdiriwang na ito. Alam niyo po, ang atin pong iglesyang ito ay not by accident that God allowed it to have this yung pong ministry sa dakong ito. So ito po ay tinatag ng Diyos. So let us save the date po, July 12, 2026. Our church will be celebrating a 1 decade of God's faithfulness and goodness po sa ating mga buhay. At dahil po dyan, meron po tayong mga souvenir shirts po na souvenir shirts na gusto po nating mag-take part din po kayo. So later, if you have time, pwede po kayo magsukat para malaman na po natin yung inyo pong mga sizes. Yan. So for more questions, pwede po kayo makipag-coordinate kay Ate Norms or kay Kuya King. Okay. Next po, because today is the first Sunday of the month of May and it has been a customary here at GCF Montalban that we pray, recognize, and honor our birthday celebrator for the month, for every month. So with that, let us have this video po para mag-greet natin ang ating mga celebrants for the month of May.
di ba? Kung halos kumpleto po yung ating mga dates doon sa buong month ng May. So we would like to request our birthday celebrators for the month of May to please stand. Yan, pwede po bang tumayo? And if your name is not listed on doon sa projection po natin, pwede pong i-request din po tumayo kayo dahil ipag-pray po natin kayo. Ayan, sige po. And our ushers have something for you. Mayroon po silang ibibigay. Meron pa po ba? Yan, wag po kayo mag-alala. Yan, ipag-pray lang po namin kayo. Sige, okay? Let us extend our hand para po sa ating mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na patuloy niyo pong ibinibigay, Panginoon, sa aming pong kapatirang nagdiriwang ng kanila pong kaarawan. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po kayong manguna sa kanila pong mga pang-araw-araw na mga pagpapasya. Kayo po ang mga tnubay, Panginoon, ng kanilang kalusugan. Patuloy kayong maitaas. Patuloy kayong mabigyan, Panginoon, ng mataas na kapurihan. Maraming salamat po muli. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan po. God bless you po. And, of course, we're not going to end our worship service this Sunday without recognizing or acknowledging our visitors or our first-time attendees. So, kung kayo po ay mga first-time na nag-attend ng ating worship service, may we request you to please stand. Meron po ba dito sa aking bahaging kanan? Pwede po bang tumayo? Meron sa kaliwa. Yan. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Ayan, wala na. So, welcome to GCF Montalban. We are glad that you have visited our church and joined us in our worship service this morning. We are inviting you, sir, to join us at the the cry room at the welcome center. We will be praying for you. And I want to get you know more po. So, let's welcome our first-time visitor. Let us all stand as we sing our welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCF. Yan, once again, welcome to GCF Montalban. Just an additional announcement, meron po tayong mga bulletins na pinamimigay. So, pakiiwan nyo lang po yung cover and you can bring the slip po doon po sa loob. We will close in prayer. Father in heaven, we thank you, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po ay nakarinig muli ng inyong salita. Baunin namin ito, Panginoon, upang maging gabay namin sa amin pong mga pang-araw-araw, Panginoon, na gawain. Salamat sa inyong pong naging mensahero ngayong umaga. Salamat po at kayo po ang patuloy na nagpaparanas, Panginoon, ng sentro ng aming pananampalataya, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manguna, Panginoon, sa amin po mga buhay. Patnubayan niyo po ang bawat pamilyang narito. Maitaas muli ang inyong patuloy na pangalan, Panginoon, sa amin pa po mga plano sa buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, meron tayong 10 to 15 minutes na breakout groups. So, magpaiwan lang po tayo at sige, magpray tayo. Lord, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, amen and amen. God bless. Let us sing po our last song, Wonderful Grace of Jesus. Amen. Sing on. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free.
for the wonderful grace of Jesus reaches me. Sing on. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, oh sufficient for me, for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Amen. Maraming salamat po. Let us stay po for our breakout session.